Breaking news po mga kababayan. Nako po, Boyeng Rimulya, ano na ba talaga ang tunay na estado ng kanyang kalusugan? Nasaan na ba ito? At tila may tinatago ang palasyo. Nako mga kababayan, pati po si Senador Marcoleta nababahala na dito sa pagkawala ni Boyeng Rimulya. Di ba mga kababayan, magbarkada po ito kahit sa Kongreso. Ngayon po mga kababayan, itong si Jason sa bumanat na. Tila si Boyeng Rimulya, nung una ay araw-araw na nagbablog at nagpapapreskon. Sabi dito, si Boyeng na sobrang obsessed sa preskon. Ngayon hanggang text na lang. Halaka mga kababayan. Ayan o. Jason sa binabanatan ang text only na paglilinaw ng ombudsman na si Boyeng Rimulya na ayos daw ang kanyang kalagayan. Naku po mga kababayan ko, panoorin po natin ito. Magugulat po kayo dito. Ito po yung banat po ni General Macañas. Dito pa rin tayo kumuha ng mga update mga kababayan. Ito po. Magugulat kayo at luluwa ang mata nyo. Pati si Senador Marcoleta, nababahala na talaga. Nasaan ba si Boyeng? Totoo ba na naglalaro ng tumbang preso kasama ni Akop? Halaka, mga kababayan ko, ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, J. Sonsa, binanatan ang text only na paglilinaw ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Naglabas ng panibagong patutsada ang veteranong broadcaster na si J. Sonsa, kaugnay ng ulat na sa pamamagitan lamang ng text message nagbigay ng paglilinaw si Boyeng Rimulya sa News 5 hinggil sa kumakalat na balitang siya ay isinugod sa ospital. Sa kanyang social media post, kinestyon ni Sonsa ang umano'y malaking pagbabago ng asal ni Ombudsman mula sa pagiging kilala bilang mahilig at halos obsessed sa press conferences hanggang sa text message na lamang ang paraan ng pakikipag-ugnayan sa media. Ito ang post ni Jason sa Ayan mga kababayan, napakatindi po nito. Ito po. Ako na po magbabasa. Sabi dito, si Boyeng, ito po. Si Boyeng na obsessed sa presscon. Ngayon hanggang text na lang. Ito ang banat ni Jason sa dito sa ang balita ngayon. Kasunod nito, diretsahan ding binato ni Sonsa ang tanong na para sa kanya ay hindi maiiwasang itanong ng publiko sa sitwasyon ito. Anong nangyari kay Crispin Rimulya? Ang reaksyon ni J. Sonsa na matapos iulat ng News 5 na hindi humarap on cam si Ombudsman Rimulya, sa halip ay nag-text lamang upang sabihing maayos ang kanyang kalagayan. Nako po, mukhang kaduda-duda ito. Kasunod ng mga naunang pahayag ng kanyang tanggapan at ng kanyang kapatid na si DILG Sec John Vic Rimulya na pawang nagbansag sa mga ulat bilang fake news. Para sa ilang netizen, sinasalamin ng banat ni Sonsa ang sentimento ng publiko. Nasa gitna ng lumalaking espekulasyon ng ombudsman upang malinaw na matuldukan ang mga duda. Naku po. Sa ngayon, patuloy ang diskusyon online, hindi lamang tungkol sa kalagayan ni Ombudsman Rimulya, kundi pati na rin sa tanong kung bakit text message na lamang ang naging tugon ng isang opisyal na dati kilala sa madalas na agresibong media engagement. Nako po mga kababayan ko. Ito ang sabi nagugulat talaga kayo dito.
Si Boying na sobrang obses sa presscon. Ngayon, hanggang text na lang ito. Halaka, mga kababayan ko. Tindi ng balitang ito. Ano na sinasabi ng mga komento, mga kababayan ko? Nako, makakagulat talaga, oh. Ito po ang komento, mga kababayan ko. Luluwa ang mata nyo sa komento. Ito, nako, magugulat talaga kayo dito. Mga banat ni Cara David, tila nagkakatotoo na. Halaka, mga kababayan ko. Ito po, pakinggan po natin ang mga nakakakilabot na komento ng netizen na talagang pati sila nagdududa dito. Nasaan ba talaga si Boying? Bakit tila tinatago ang kanyang kondisyon? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Halaka po, mga kababayan ko. Ayan, oh. Mukhang hindi maganda ang 2026 ni Boying Rimulya. Na bakit? Na walang hiya na nakaupo sa gobyerno, sunod-sunod na sila. Ito ang wish ni Cara David. Nako po, mga kababayan ko. Nagkatotoo na ba ang mga wish ni Cara David? Kung totoong sinugod nga sa hospital si Rimulya, nako, hindi naman sa ipinapanalangin ko. Sana lang mga isip ka na ng tama, Rimulya, para sa iyong kaligtasan dahil hindi makapagsinungaling ang sinuman sa batas ng Diyos. At ang pag ikaw ay siningil ng tadhana, wag naman sana doble ng ginawa mo ang sakit sa nararamdaman mo ngayon. Halaka. Sana, ha. Totoo, halaka. Naghihintay na si Akop Boying, halaka, mga kababayan ko. Ayan po. Matindi po ito, mga kababayan ko. Kakaiba itong balitang ito. Ito po ang sabi ni Boying na sobrang obses sa presscon ngayon hanggang text na lang. Ayun. Kasunod nito, diretsahan ding ibinato ni Sonsa ang tanong na para sa kanya ay hindi maiwasang itanong ng publiko sa sitwasyong ito. Anong nangyari kay Jesus Crispin Rimulya? Nako, mga kababayan ko. Tignan natin yung history ni Boying Rimulya. Ano bang sinasabi dito, mga kababayan? Sakit ni Boying Rimulya. Ito po. Ano bang sinasabi? Ano bang sakit niya, mga kababayan? Ayan, no? Mga kababayan, no? Ipakita natin, ayan, no? Ang sakit ni Boying Rimulya. Ito po. Ang sakit ni Boying Rimulya. Ito, mga kababayan. Check po natin. I-read natin ito. Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya is currently cancer-free. Ayan, cancer-free na daw. Diagnosed with leukemia after undergoing a quintuple bypass heart surgery in 2023. Despite this diagnosis, he has undergone treatment including chemotherapy, body irradiation, in a bone marrow transplant from his child. And his prognosis is positive. The Office of the Ombudsman has clarified that Rimulya is in good health and continues to perform his duty. Ayan, mga kababayan. Yan ang sinasabi ng balita. Na ito ngang si Crispin Rimulya is in good shape. Halaka, mga kababayan ko. Ano sinasabi ng mga komento dito? Ito po. Magugulat kayo dito. Mating makapanindig balahibo mga sinasabi dito. Sana nagtutumbang preso kay Akop
Naghihintay na si Akop Boying halaka Alexander Grado. Dadandahanin talaga ang mga yan. Magkaka-wish come true na naman halaka. Sabi ni Ricardo Ordonez, Sumento, karma na kamo yan, halaka. Nako, lalabas din. Balang araw, halaka, mga kababayan, baka nga kasama ni Akop. Sabi dito, sabi ni Mary Jane Baluma, nagdialysis at siya kasi marumi ang kanyang budhi, halaka. Okay yun kung sa text kahit kasambahay niya pwede niya utusan mag-chat. Man lang, ang importante mag-video call siya, media interview para makita siya. Sabi ni Nestor Herbas Dakila. Nako po. Sabi naman ni Mike Sangkensa, sana matulog na si Boying at matuluyan na hindi magising. Nako po naman, wag naman sana. Antayin natin na ang hustisya talaga ang magpanagot kung meron siyang kasalanan. Tama, hilig kasi ni Boying ibalandra ang mukha niya sa TV. Nako, mga kababayan ko, baka siya na ang susunod. Halaka. His aide texted for him cause he can't even move his fingers. Halaka. Cara David, pasok. Hindi pala si Abante ang susunod kay Akop. Siya pala muna. Cara David, wish is all granted. Nako po, mga kababayan. Ito ang sinasabi nila. Matindi po ito. Nako po, tignan nyo po ito. Tignan nyo po itong sinabi ni Cara David dito. Ipakita lang natin para makita nyo po ito. Nako po, mga kababayan, magugulat kayo dito. Meron pong matinding revelation. Para maliwanag po, hindi tayo nagmamarites lang dito. Meron po tayong resource. Meron tayong resource dito. Ito po, mga kababayan ko. Ayan, ito po si Cara David, mga kababayan. Ipakita lang natin para malaman nyo po na meron po siyang sinasabi dito. Pinapakita lang po natin to. So ngayong umaga guys, nandito kami ngayon sa mais. Ito po, Cara David. Ito. Para maliwanag po. Ano ba? Picture? Picture! Kasi sabi potential sound. Say happy birthday! Happy birthday to you! Wish! Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas! Ayan po si Cara David, mga kababayan. Meron pong matindi na komento dito. Halaka. Mga kababayan ko, matindi ito. Ano sabi dito? Cara David, pasok. Halaka. Pasok daw si Cara David, mga kababayan ko. Hindi pala muna ito. Malapit nang magbayad sa mga kawalang hiyaan niya. Ha 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 ha. Sabi ni Gaborno Bex. Ano na, dimolya. Paramdam ka kahit usok na itim, halaka. Grabe. Perang ninakaw, pinagamot. Nako po, mga kababayan ko. Ayan o. Unti-unti na darating ang karma sa ginawa nila kay PRRD at ang marami pa sila hintayin na ng, nako, mga kababayan ko. Sabi ni Cheryl si Bunga Feliciano, kayo naman, di nga makabangon kaya text muna, halaka. Nilda Juyo, he might be the next Akop. Nako po. Grabe talaga, mga kababayan. Kung wala siyang kasalanan, gabayan siya ng Panginoon. Pero pag totoo lahat ng paratang sa kanya, pagdusahan niya lahat ng ganun lang kasimple. Nako po. That's the price of the bending the law. Early reward. Nako po, mga kababayan ko. Ang gabadili jud magsaba condolence. Nako po. Cara wish waving. Hayan. Mga kababayan ko, matindi po ang wish si Cara David. Mukhang umi-epekto ang kanyang mga sinasabi dito.
talagang sabi nyo, ulitin nga natin. Parang, check natin ha. Ganun ba ang picture? Picture! Kasi sabi potential sound. Say happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Ayan. Ayan po si Cara David, mga kababayan ko. Matindi ang kanyang binitawan dito. Ayan po. Ano masasabi nyo kay Cara David? Tila wish granted po ito. 52-year-old. Hala ka. Boying Rimulya, buhay pa kaya ito, mga kababayan? Nasaan kaya ito, mga kababayan ko? Anong masasabi nyo? Hala ka, mga kababayan. Buhay pa kaya ito? Bakit hindi magparamdam? Kung umabot ka po sa bidyong ito, mga kababayan ko, maaring ikomento nyo kung saan po kayo, anong lugar kayo, at re-replyan ko kayo isa-isa. Nakita nyo ba si Boying Rimulya na nagmomol or kahit saan, nagtitiktok? Hindi po siya mahagilap, mga kababayan, dahil bali-balita na pumanaw na ito at itinatago na po. At wala pong balita talaga kung nasaan po siya. Kaya nagwawala po ang mga Pilipino. Nasaan ba talaga siya? Kailangang malaman ang katotohanan para mawala ang agam-agam mga bali-balita ng mga chismosa na may nangyaring masama sa kanya. The Filipino deserves the truth. Transparency for a better democracy. Dahil siya ay isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, kailangang malaman ng tao. Kailangan malaman ng totoo. Pero anong ginagawa? Kumakain daw ng sinigang. Hindi naman nakikita. Chat-chat na lang. Nag-golf daw kasama si Akop. Ayan, kung ano-ano tuloy ang mga speculation na nangyari sa kanya. Kaya mga kababayan, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, isang subscribe. Comment nyo anong lugar kayo. Re-reply ko kayo isa-isa. Salamat po.